Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Genesis chapter 50 verse 20. Sinasabing, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Ang Diyos ang pangunahing sanhi ng lahat ng bagay. Ito ay isang karaniwang paniniwala sa maraming relihiyon at sistemang pilosopikal. Ang ideyang ito na kadalasang tinutukoy bilang unang dahilan o hindi sanhi ng dahilan ay nagpapahiwatig na ang Diyos ang pinakahuling pinagmulan ng lahat ng bagay na umiiral, kapwa sa mga tuntunin ng paglikha at patuloy na pag-iral. Ang Diyos ay hindi naglalaro ng dice. Ito ay nakahanay sa isang teolohikong pananaw na nagbibigay diin sa soberanya ng Diyos at may layuning disenyo sa paglikha bilang kabaliktaran ng isang universo na pinagmumunuan ng random na pagkakataon o kaguluhan. Maraming pananampalataya at sistemang pilosopikal ang nakikipagbuno sa tanong ng pagdurusa at kaugnayan nito sa isang mabait, lahat ng makapangyarihang Diyos. Iminumungkahi ng ilang pananaw na ginagamit ng Diyos ang pagdurusa maging ang kasamaan at kamatayan para makamit ang mas malaking layunin tulad ng pagpipino, espiritual na paglago o pagpapakita ng tagumpay laban sa sukdulang kasamaan tulad ng kamatayan. Ang pamamahinga sa kontrol ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkilala ng Diyos ay may kapangyarihan at na siya ang ganap na namamahala sa lahat ng bagay, kabilang ang ating buhay. Ito ay tungkol sa pagsuko ng ating mga alalahanin, pagkabalisa at pagnanais na kontrolin ang bawat kahihinatnan at sa halip, pagtitiwala sa karunungan at plano ng Diyos. Mga pangyayari. Ang pagpapahinga sa karunungan ng Diyos ay nangangahulugan ng patnubay at pagpalano ng Diyos sa halip na umasa lamang sa sariling pangunawa o pagsusumikap na kontrolin. Kabilang dito ang pagsuko ng mga alalahanin at pagkabalisa sa Diyos, pagkilala sa kanyang soberanya at paghahanap ng kapayapaan sa kanyang presensya. Maaaring kabilang dito ang parehong pisikal na kapahingahan at mas malalim na spiritual na pahinga at lakas, kung saan ang isang tao ay nakatagpo ng ginhawa at lakas ng Diyos. Ang pagtungon sa Diyos na may pagsamba ay isang pangunahing aspeto ng pananampalataya, pagpapahayag ng pagsamba, pagpipitagan at debosyon sa pamamagitan ng iba't ibang kilos at pagpapahayag. Ito ay tugon sa paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili, pagkilala sa kanyang pagiging karapat-dapat at pagdiriwang ng kanyang mga katangian. Ang tugon na ito ay maaaring ipakita sa iba't ibang paraan, kabilang ang panalangin, papuri, paglilingkod at buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.